Hello, good day. Welcome sa Walang Kwentang channel. So, nandito naman tayo para sa panibagong video. Okay, ngayon guys, we discuss about the sociological theories of crime. Okay, may mga crimes tayo dun sa part 1, no? It is also a theory kung bakit ba ang mga tao ay patuloy na gumagawa ng crime. Then, this number 3 or sociological theory, it is also one of the factor or reason, theory sa, ibig sabihin, possible na nangyayari or mangyayari itong mga bagay na ito sa ating komunidad. Okay, let's begin. But before we proceed, we need to explain about this. Ano ba yung sociological theory? Sabi doon, describes how the agents of socialization, such as family, environment, schools, mass media, and peer groups contribute to or affect the behavior of a specific individual. Okay? Ibig sabihin nun, by the word social, pagpasensya nyo ng boss ko guys, medyo malat tayo. Hindi maayos ang pangaramdam natin eh. So, it is more on social. Ibig sabihin sa mga nakakasama natin, sa mga nakakasalamuhan natin, or kung sino yung mga kaibigan natin. Possible na nagko-contribute yan, nakaka-apekto yan sa atin, sa ating character, sa ating mindset, kung bakit tayo nakaka-commit or magko-commit ng isang crime. Okay, so kasama na dito 'yan or hindi natin siya actually nakakasama pero by the way sa conversation sa social media tulad ng Facebook, Instagram, no kahit ano pa, Telegram, kasi doon nga isa sa mga factor na yung mga tao ay lumalabas yung kanilang inner behavior kapag ka doon sa mga pampribadong pamamaraan. Tulad na lamang ng mga platform na yan, tinan mo, yung Telegram, isa sa mga nag-contributes yan kung bakit maraming minor de edad na i-engage sa mga sexual activity dahil nga sa Telegram may mga nagpapasa ng mga nudes pictures or videos na ginagamit ng iba para kumita ng pera. Minsan kaya nga may mga exploitation of minors or kahit hindi na minors, 'di ba? Pinagkakakitaan nila ito, magki-send ng video, magki-send ng picture, tapos isi-send na lang sa GCash. So ganyan yung hindi ko sinabing na experience natin, no, pero yan yung mga kwento at syempre we are also an adult na rin, so open yung mga ganyan kaisipan sa mga ganitong bagay and we must to be aware about this. Okay? So yan yung mga factor kung bakit yung mga tao ay nagiging isang criminal mind. Okay, nagkakaroon ng criminal mind. Okay, letter A, social disorganization theory. By the word disorganizations, yung social nila, yung lugar nila ay hindi talaga maayos. Magulo talaga sa lugar nila. So what do you expect about this? Pero theories ito, ibig sabihin nun, hindi naman 100% no, scientifically na yung mga tao na nakatira sa mga lugar na medyo magulo ay nagkakaroon ng magulo na rin kaisipan. Pero factor siya guys, or isa to sa mga tinitignan kung bakit ang isang tao ay nakagawa ng crime dahil mismo sa environment na kinagisnan niya. Dahil yung mga kasama niya, social gatherings, no, mga madalas siya nakakausap, no, kung saan man siya lugar, no, sa kanyang kinagisnan, no, kinamulatan, medyo magulo. Kasi social disorganization. Let's give an example about this. Tulad nung, kasi sa Tondo hindi na ganun kagulo eh. Medyo na-organize na yung Tondo, pero before magulo yan. Pero ngayon, isa sa mga prominent na lugar na madalas na nagkakaroon ng riot, 'di ba? Ay sa Malabon or Nabotas. So yan yung mga magkakadikit na lugar na Malabon, Nabotas and Caloocan. So may disorganization pa sa lugar nila. So nag-trend nga yan, 'di ba? Kung mapapanood nyo or nanonood kayo ng balita, nagti-trend ding yung mga ganyang mga senaryo sa kanila na yung mga minor de edad, even na mga matatanda na, ay na-engage sa mga riot or mga kaguluhan doon sa kanilang area. Next naman is yung concentric zone theory. So ito yung medyo may pagka-discrimination itong theory na ito. Kasi ang sabi nila, yung concentric theory, kasi may 5 zone dyan, sama yung mga middle class, low class earner,
no, yung mga working class na family. So ang ibig sabihin lang nito, nakadepende kasi sa financial status nyo kung paano kayo nagiging isang kriminal. 'Di ba? Para sabi ko dito, discriminatory theory ito. Kasi even though naman yung mga mayayaman ay nakaka-commit din naman sila ng crime. It's just so happen na meron silang pera or capability to hide their crimes commission, 'di ba? May mga ganong possibility. So ibig sabihin lang nun, the more daw na mas mababa ang financial status mo or nasa community zone area ka, yung mga low income, so sila daw yung mga tao na madalas nakaka-commit ng crime, no? Yung crime rate ang pinag-uusapan dito. So yung mga Borges, no, notice by Borges and Park, yan yung mga author niyan eh. Yung Borges, ang ibig sabihin niya sa Spanish ay yung mga mayayamang tao. So siguro dyan nag-originate yung word na Borges kay Sir Borges, no. So ang ibig sabihin lang, kapag tayo ay mayaman, kapag mayaman ka, mas lessen daw yung pagiging kriminal natin. Pero theory yan guys ha. Syempre kung ikaw ay mabait naman at maayos sa tao, even na low class earner ka, no, likas sa yung pagiging mabuti, syempre hindi ka naman mapapabilang dito sa concentric zone theory. Okay? So theory, hindi siya definitely just like the science. Okay, next. Okay, the next one is anomie theory. So ito yung mahirap na theory guys. Biruin mo yon. Ito yung mga tao na nafe-feel nila na hindi sila belong sa isang society. Yung una kasi social, 'di ba? So ibig sabihin ng mga nakakasalamuhan natin, yung mga previous na binanggit natin dito sa video na ito. Pero ito naman sa anomie theory, kaya sila nakaka-commit ng crime kasi feeling nila hindi sila belong doon sa society, doon sa lugar nila. 'Di ba? Isa na, iba nadidepress, no? Kung sa trabaho man 'yan, feeling niya na pagkakaisahan siya, feeling niya hindi siya welcome doon sa kanyang trabaho. Mararamdaman niya, may mga ganong moment kayo sa buhay niyo. Kasi kahit naman din ako nagtrabaho ako sa PNP, nagtatrabaho sa PNP, nagtrabaho ako sa Jollibee, 'di ba? Parang or napunta ako sa isang grupo, and there's a time na I felt that I am not belong with that group, guys. So dahil doon, 'di ba, parang nakakatamad pumasok, nakakatamad na may pag-socialize sa kanila kasi feeling mo, no, hindi mo sila ka-level, no. May mga ganon na theory. Ewan ko kung na-experience niyo siya kahit sa klase, no, yung mga tao na may sariling mundo na tinatawag natin. Pero kaya lang sila ganon, hindi dahil may sarili silang mundo, kung hindi nila trip yung trip ng mga grupo na yon. Okay? O kaya doon sa isang classroom, 'di ba? Meron tayong mga kaklase na parang hindi natin maramdaman kasi nga lagi nasa sulok, 'di ba? Baka may kaklase kayong ganyan. So, baka biglang gumawa ng krimen yan, guys, ha. So, isipin mo na kung sinong classmate mo na gano'n kasi feeling niya hindi siya belong doon sa inyong grupo. So, yan yung isa sa mga factor ng nominee theory kung bakit ang isang tao ay nakakommit ng crime. Hindi dahil sa nakakasalamuhan niya, kung hindi nafe-feel niya kasi na hindi siya belong doon sa isang grupo na yon or society na yon. Okay? So, ang next naman yung strain theory. So, parang ito yung mga hadlang, no, na nararamdaman mo na isa kang hadlang doon sa isang pamilya or sa isang grupo, na parang kasalanan ko yung mga nangyayaring hindi maganda sa pamilya ko, or kasalanan ko yung mga bagay na nangyayari na hindi maganda sa lugar namin, 'di ba? Or sa isa na lang na pamilya na kunwari ikaw ay kabit, 'di ba? Kabit ka, pumasok ka sa isang relationship na hindi dapat, 'di ba? Then nararamdaman mo na kung bakit hindi sila nagiging masaya kundi dahil sa iyo. Okay, dahil sa pagiging kabit mo doon sa kanilang pamilya. Syempre hindi alam nung isa 'yon, 'di ba? So kaya nagtatalo yung babae at saka lalaki kasi yung lalaki meron na palang iba, 'di ba? So nafi-felt guilty ka sa ginagawa mo. Pero hindi ka naman makaalis dahil gusto mo pa rin. 'Di ba? May mga ganyan na mindset, no? And parang iba nagiging normal na lang or casual na lang na magkakaroon ng kabit, pero hindi talaga maganda 'yun, hindi maayos 'yun. I've been there before kind of situation. Then I felt something bad then
no, sa ganong scenario. Hindi sa scenario, it is a actual situation. Then syempre you will realize na hindi talaga dapat ganon yung flow ng buhay ng isang tao, ba? You deserve something more pa. Then meron din naman guys na tulad nung sa pamilya nyo, nagiging hindrance ka na, nagiging pabigat ka na, 'di ba? Tapos yung mga kapatid, mga anak mo hindi na napo-pursue yung mga pangarap nila dahil sa pag-aalaga sa iyo, or ikaw mismo humahadlang doon sa mga pangarap nila, yung mga gusto nilang gawin sa buhay. 'Di ba? So, ganyan yan, may mga black sheep tayo sa family, 'di ba? Dahil sa kagagawan ng kapatid natin or ng tatay natin or ng nanay natin, hindi natin na-achieve yung mga pangarap natin or yung mga gusto natin sa buhay or objectives dahil doon sa kanilang mga ginagawa or mga pahirap na binibigay nila sa pamilya natin. So, sometimes it may cause our depression. Syempre, isipin natin pa rin yun kasi family pa rin natin siya, hindi tayo nakapag-isip ng tama or minsan naiinis na tayo. 'Di ba? Na hindi na tayo, na yung inis natin sa family natin, nadadala natin sa trabaho, nadadala natin sa jowa natin kung meron man, sa asawa natin, 'di ba? Kasi nga na-stress tayo sa family, so nadadamay yung mga nakasalumuhan natin sa labas, which is kung okay naman ang family mo, ang madadala mo sa bahay, sa trabaho, madadala mo sa eskwelahan, madadala mo kung sa jowa mo, sa bahay ng jowa mo, is puro good vibes. So, dahil dito sa mga factor na ito na nangyayari sa atin, kung bakit ang isang tao ay pwedeng makapag-commit ng isang crime or ng isang bagay na hindi naman dapat, kundi dahil sa mga bagay na-experience niya. So hanggang dito muna yung ating video kasi it is almost 12 minutes. Then the part 3 of this video or the continuation of this video will be uploaded maybe tonight or tomorrow morning kasi malilate na ako ngayon sa work. Okay, so yun na siguro, and please watch this video, the part 1, part 2, and the susunod na mga videos pa dahil nga dito tayo kukuha ng questions and also sa recitation nyo. So, yun lang, and have a good day. Please like and subscribe na rin pala sa channel natin para lagi kayong updated kung ako ay mag-upload ng mga panibagong videos. At marami tayong ina-upload na lecture, hindi lang naman gaming, although marami tayong ina-upload and halo-halo ito. So, yun lang, bye-bye and good day.